Welcome to the City of Smiles, Bacolod City, guys. Welcome to our channel. Good morning, everybody. Good morning sa inyo lahat. Mag-ano tayo? Inom tayo ng Alaska milk for breakfast. Good morning, guys. Kamusta po kayo lahat this morning? Kami ay okay. Ito ang tanim, guys, na binigay ng neighbor. Yan, tumutubo na siya. So, kinukuha ko lang yung mga leaves na dead. Tumutubo na siya, guys, which is ito din ang sa tubig. Ayan, yan yung tubig niya. Nag-ano na din siya, guys. Prepare na din siya na kunin natin itong mga leaves. Putin natin. Ayan, ang store natin. So, ayan, nag-boil tayo ng water for the, naglinis na ako, guys. Naglinis na ako ng floor at saka, nag-school na si Toto. Si Daddy bumalik ng tulog. Nagising siya together with me this morning. Tapos, nag-Facebook. Tapos, balik siya tulog, guys. Wala siyang ginagawa all day. Masaya siya sa buhay niya. Sa Australia, wala naman siyang ginagawa except work. Tapos, garden sa bahay. Yun lang, guys. Lahat ng mga gawain pang lalaki ay hindi siya masyado, garden, okay siya. Tapos, yung mga sasakyan, ganun, may mechanic. Mahal, guys, ang bayad sa mechanic. Dito, ganun din yan. Ganyan lang yung, ayan, nag-i-snore. Ang lakas ng snore niya. So, dito, ganun din yan. Kaya sabi ko, at least dito, pag ganyan siya, may ako, guys, may outlet na ang plano dapat yan kahit na ganyan lang si Daddy. Yung ginagawa niya is very limited lang talaga. Yung okay na lang. Kasi wala na tayong magawa. So, siguro, may regret din yan siya sa buhay niya na hindi siya nag-ipon ng bongga-bongga na bago kami pumunta dito. Kasi matagal pa yan siya mag-retire. Ako, guys, talaga nag-ipon ako since before. Kaya, naha-harvest talaga namin dalawa ngayon ang effort ko. Biro mo mag-invest ka ng bahay sa Australia, hindi basta-basta. So, pinag-ano ko talaga. I just close my eyes and then keep working. Bera-bera. So, pagdating dito, guys, talaga ang dibdib ko magaan kasi alam ko may pera ako behind the scenes, na tatagal sa amin. Tapos, basta ingatan ko, hindi ko ibibigay sa mga tao na pera lang yung kailangan sa akin. That's very one thing we have to learn pag nasa Pilipinas tayo. Marami tayong friends, sa mga galing-galing magsalita, pero behind their head, talagang kailangan nila yung pera mo. Kasi ang hirap ng buhay dito kasi, pinahirap naman nila yung sarili nila, di ba? Na-notice ko, guys, kahit wala na pera yung mga tao, kahit last money na nila, ibibili pa nila yan ng luho. Kaya sabi ko, wow, that last $500, nakangiti pa bumili ng luho talaga kasi hindi naman pagkain, hindi naman bills. Tapos the next week, naghanap na pangbayad ng wifi. Kaya sabi ko, hala, ano yun? So, hindi natin yan ma-fix kasi hindi natin buhay at hindi sila nakikinig sa mga advice. So, waste of time. Kaya, minsan, tayo na galing ng abroad, tayo mag-isip paano tayo mag-exit sa mga tao na ganyan. Na in a way na wala lang, exit ka lang, di ba? Kasi nakaka-frustrate, very frustrating. Tapos yung iba talaga, makita nila na okay ka, yung gagawan ka ng masama,
So, stay away. Yun, kaya kahit dito lang kami ni Daddy sa bahay. Ang lakas ng snore niya, guys. Kahit dito lang kami sa bahay, tapos namamasyal kami sa labas, like last night, umikot talaga kami, guys, nang umikot. Yun, no, mga 2 hours yun. Kasi maganda mag-drive, hindi maraming sasakyan, gabi na. Tapos, may festival dito sa amin, you know, so, you can go a lot of places to enjoy, you know. Kaya gabi ang ano namin, guys, ang labas namin kasi hindi mainit. Lumalabas din kami during the day pero mall, para diretso kami sa mall. Tapos mag-lunch kami niyan, pag bored kami. Tapos pag tumal ang store, may record ako dyan anong oras yung tumal. Yun ang kinukuha namin na time na umaalis kami. Yun. So, dito guys sa Pilipinas, hindi natin ma-aware na money is the key, you know. Kaya lang, minsan sobra na, lahat tayo na nasa abroad, naging maganda yung buhay natin kasi nag-budget tayo, guys. Marunong tayo mag-budget. Pero mo bumibili tayo ng mga sale na pagkain, you know, na pang store sa bahay. Kaya yung cabinet ko napakalaki, punong-puno ng mga shampoo, mga ganyan. Kasi I only buy when mag-sale na sila. Doon ko inaano yung pera ko. But I can use it for a year. O diba? So may pera kang ipapadala sa pamilya mo sa Pilipinas, you know, na makatulong sa kanila. Hindi nila alam yung way of life mo na nagtipid ka para makatulong ka sa kanila, you know. So, in a way, nasa isipan ko, I didn't have to do it kasi hindi ko naman nanay at saka tatay yun. I didn't need to do it. Bakit ko yun ginawa, you know. So, yun na lang ang sagot na mahal ka ni Lord kasi kahit na hindi mo dapat gawin, ginawa mo. So without you knowing, may reward ako ngayon kay Lord na binibigay niya sa amin. So ngayon, better na yung mind ko, makapag-isip na akong mabuti. Tapos hindi nabugbog yung katawan ko sa trabaho. Tapos kailangan ko lang talaga ng plenty of rest anytime I want. Yun. Kaya yun ang ginagawa namin, guys, ni Daddy. Yun. Dito sa Pilipinas, ganyan talaga, guys, ang trip. Kahit ilang milyon ang dadalhin mo dito na pera, guys, maubos talaga. So be very careful. Ang holiday iba, ang pagtira dito iba, pag-build ng bahay dito iba, pagbenta ng bahay mo iba. It looks very easy but it's not. Tapos kailangan talaga kargada yung bangko, you know. Kaya sabi ko, I work it out before na ganyan, pero hindi ko na-experience yung degree ng ganyan. Akala ko it can be spread out ganun. So ngayon, marunong na kami. So yung budget namin, guys, na napakalaki, nakat ko siya ng 1/3. Yun. So, almost down to nothing. Yung marunong na kami ngayon. Kaya tuwang-tuwa talaga ako. Pasalamat talaga ako kay Lord na binigyan niya talaga kami ng knowledge at guidance na this is how you do it. Maka-enjoy pa rin kayo kahit papano. Tapos hindi niyo dapat kukunin yung pera niyo sa bangko. You leave it there. Yeah, kaya ganyan. So one day pag nag-decide na kami ni Daddy na okay na tayo, pwede na tayong bumalik sa Australia, hana na tayo mag-retire doon, okay yung buhay namin doon pagdating sa Australia kasi may dollars kami na tinatabi para doon. So, kaya ganyan, guys, ang pasalamat talaga ako kay Lord. Kaya dito ang money game, you know, at saka mga experiences, madaanan mo talaga. So, be very, very careful kasi you might find yourself na yung tinulungan mo, hindi na yan makatulong sa'yo. Kasi forever mo na silang tutulungan kung tutuusin kasi hindi sila nag-strive to find something for themselves. Ang gawin nila, maghanap na naman sila ulit kung saan na naman sila makasandal. Kaya ayaw na nila sa'yo, galit na sila sa'yo, ganyan. So be very careful lang sa mga ginagawa natin once we start to move here. Bakit tayo may lamok dyan? So, ayun, dapat ako magbili ng spray. Spray is life. Wala na tayong spray. So, ganyan ang natin, guys. Wala kaming tubig at damo. Ay, may tubig data. May tubig pa. Tapos ito, yan ang color ng tubig, guys. Dito.
pag inano mo siya, ganyan siya. Pero pag inano mo sa container, ganun ang hitsura niya. Okay, so ganyan lang tayo. Pinawisan na ako guys. And then naglinis na ako doon sa third at saka sa second floor. Bukas kasi ang store, so kailangan ko siyang bantay-bantayan kasi this time minsan may mga bumibili pa. Maya-maya upo na ako niyan, manood na ako ng TV, tapos mag-breakfast. Ay, magluto siguro ako guys ng hindi pa si daddy nakababa. Ano oras na mag-alas 10. Muna guys, magluto muna ako ng itlog para kay daddy at saka sausages. Sige ha, wait lang. Okay guys, so ayan, kumain na kami, tapos nagpapahinga ulit. Nagpapahinga ulit si daddy. So ayan yung tubig na binili natin sa SM Bonus. Makakainom kami niyan guys, at saka yung Absolute, at saka ito. Yan, 91 pesos yung isang ganyan. I-compare mo sa dito na 10 pesos siya. Pero magbayad ka ng 80 pesos more, pero matake namin yung tubig. Yan, hindi ko siya masyado matake. Not yet. I'm still learning. So ayan, nagpapahinga lang kami ni daddy, tapos maya-maya aalis siguro kami guys, ng workmate ko, lalabas kami. So hindi namin alam kung saan kami pupunta, pero kung makaalis kami guys ha. So yun ang plano, na para makaalis kami today. Wala kaming, sana hindi uulan, para naman siya guys, maghanap na maulan ulit. Ano ba na? Para na dumidilim na naman siya. Makain kami ng Doritos. Yan ang favorite natin sa Australia. So dito bumibili din kami dito. Yan, tapos yun lang guys, mag-pour ako ng water. Ayan, magpaalam na muna ako sa inyo. So ayan na yung vlog natin for today. So sana ay nakashare kami sa inyo ng mga thoughts namin for today. Sana ay nagkaroon tayo ng another natutunan every day. Every single day, mayroon tayong isi-share sa inyo. So, nagpapasalamat kami sa inyo sa pagpapanood ng channel namin. So, thank you so much guys for watching our channel. To our mga new subscribers, welcome to our channel. Hope that you find our channel informative of our experience here in Philippines, as we slowly sharing it to you guys what it's really like living here. And in actual fact, without the glitches that unexpected, our stay here in the Philippines, I could say out of 10 is 9. So yeah, we are so fortunate guys that we are here. That's the key. Very fortunate that we are here, and we are just talking about it today. Napag-usapan namin ni daddy ngayon. Sabi ni daddy, mabuti na isipan mo na itayo ang bahay na to, kasi hindi talaga siya guys nag-umpisa sa bahay na to. Ako talaga, kahit nung natapos na yung bahay, hindi siya makapaniwala na matirhan na namin. So pag uwi namin dito, pinaayos ko siya a little bit. Nakita nyo sa mga vlogs ko a year ago. Yun, kunti na lang ang dinagdag para na livable na siya in some way, western standard, at saka malinis, at saka pag ginamit namin itong bahay na to araw-araw, dapat ay masaya kami. Saka ang standard ng western, medyo dinala namin dito para hindi namin ma-miss yung bahay namin doon sa Australia. Pati yung fridge namin, may touch talaga ng western ang bahay. Kasi if we have to be at home 80% of our time, at saka 20% na lang yung naiwan na papasyal, or even 70% of the time nandito kami sa loob ng bahay, it has to be livable at saka comfortable. Kaya sa inyo guys na naka-notice sa bahay namin, hindi bongga-bongga yung bahay namin, pero touch talaga sa ng western. Yung mga
paligid namin. May mga Pilipino talaga kami na mga tulad ng salasit namin. Ayan, Inday Sara. Ayun. So, green na green. Tapos, mga ito, Filipino touch. Pero dapat may kalinisan tayo ng western part kung saan kami talaga nang galing. Yun, doon. So, I've been in Australia for 38 years. So, nasanay na ako doon. So, mas madali sa akin kumilos at madali sa akin maglinis if everything is nice and clean. Ayun. Kaya, looking forward naman guys for more years here in Philippines bago naman kami mag-flip back naman balik sa Australia. So, ayan. Thank you so much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo. Please do subscribe to our channel if you haven't already. Thank you so much for supporting our channel. Bye guys. See you in the next one. Thank you for watching. Bye bye now.